Hello there! This is your friend Roberto, and once again, I'm gonna talk about Miss Universe Philippines. Oh my God, it's been a long time. I had the surgery. I had a laparoscopic procedure, and I'm now in the middle of healing. I hope I can bounce back in full so that we could talk a lot about pageants, particularly now that Miss Universe Philippines is fast approaching. Oh my God, no one saw it coming. I never realized that it would happen. I never anticipated that I would see some of my favorites at Miss Universe Philippines. Yes, you heard it right. I saw them up close and personal. Some of them, they are, I think, 30 or 33 who visited the province. And it was a very magical moment because I am, wow, 100% beauty pageant fan. So kahit medyo nagpapagaling pa lang tayo, 1 week pa lang tayo simula nang tayo dumaan sa procedure, Diyos ko, halos mapatakbo na ako. And one of our favorites to win the crown was here. I'm talking about Atisa Manalo, and huwag kayong hindi nagpapahuli ang Miss Baguio. More chika about this later. Diyan lang kayo. The atmosphere was very chaotic. Talagang kagulo as in. Ipapakita ko sa inyo ilang clips ng naganap ang pagbisita ng Miss Universe Philippines candidates dito sa aming probinsya, Oriental Mindoro. I am very lucky, or we are very lucky. Kung pipili ng top 3 siguro sa buong Pilipinas ng provinces na talagang hindi nagkakaubusan ng pageants, lokal-lokal sa pageants, ang mga locals, at talagang hindi na nagpapahuli pagdating sa aspetong technical at aspetong kagandahan ang aming probinsya, o ang aming lalawigan. So I hope you visit my province as well. Particularly my city, Calapan City. Alam kong kilalang-kilala niyo ang Puerto Galera. So that's just 2 towns away from Calapan City, where I reside. And there is also this world-class, actually binisita nila, ang Infinity Farm and Resort, na talagang may pagmamalaking stream, na may mga pamanaka-naka, may maliliit na falls. Ay, ang ganda talaga. I've been there thrice, and I would suggest that if you would visit Southern Tagalog, ay isama nito sa bucket list ninyo, ang Oriental Mindoro. And pwede kong samahan kayo, diba? Pwede rin na pag-usapan yan. And let's focus now on how do they look in person. Gaano kaganda si Atisa Manalo? May mga ilan bang nagpasabog ng kariktan na talagang hindi mo inaasahan na ang ganda pala sa personal? At meron din bang tapon? Narinig ko yung isang kaibigan ko na, wow, mga 7-6 din ang tapon. Pero, I believe na it's not really about the physical beauty. Pero gumaganda na kapag nagsalita. And as far as I know, sa range ng mga napanood ko na, halos lahat naman sila nakakakuda talaga. And sabi ko nga, kapag nahubaran na, naka-swimsuit na, talagang doon na magpapangita kung sino talaga yung maganda. You know, generally speaking. Yun. Basta, I'm so excited, sorry. Talagang medyo na-at-at ako or nararattle. Pero yun, nakita natin sila in person. May laban pa ang Baguio. Sino mga nabigay ng sorpresa sa akin pagdating sa kanilang overall look, sa kanilang impact. So, simulan na natin. Undoubtedly, Atisa Manalo is one of the most popular Miss Universe Philippines 2024 candidates. If not the most popular. Talagang kagulo. So medyo parang naiisip ko, ano yung feeling ng ilang kandidata na pinagkakaguluhan ni si Atisa, na tinatawagan si Atisa. Even I just couldn't hold myself back. Nung nagmo-motorcade sila, sigaw na ako, I'm gonna talk about you. I have a vlog. I have a pageant vlog. You know, Roberto. Mga ganun. So, hindi na ako nahihiya. Parang nawala na ako sa sarili ko. She was really beautiful in the strictest sense of the word. Sa totoo lang. And she looks statuesque in person. Nagmukhang maliliit lahat habang nakasakay sa kanilang mga sinasakyan doon sa motorcade. Pero nung nagbabaan na sila, you would soon realize na talaga palang ang tatangkad nila. So, given na yun, talagang si Atisa ang pagkakaguluhan, si Atisa talaga yung most popular, si Atisa yung titilian. In fact, ang dami may mga placards.
Her name rings a bell. So pag sinabi mo, kung yung mga hindi pa nakakita siya, hindi talaga siya sigurado kung sino siya, tatanong na lang, sino ba dyan yung Atisa? Sino ba yung manalo? Yun. So, basta, talagang pinagkaguluhan siya as in. And surprisingly, or should I say not surprisingly, pumapangalawa sa kanya si Baguio. Would you believe na talagang nakakahumaling yung kanyang ganda? Basta you would glued at her. You would be totally mesmerized by her beauty. Ang ganda niya ay Pinay na may pagka-Latina, na morena, na very charming, na nakikipag-usap, nakikipag-picturan, walang pangingin at tumigil, something like that. And I think she would give Atisa and the rest of the frontrunners a run for their money. Sana makasagot siya ng bonggang-bongga. Madali namang i-train na yung Q&A eh. Pero, based on my experience, lutang talaga siya. I was all the way for Atisa. Based on recent performances, yung mga napapanood natin, yung mga challenges, diba? Pero, patawarin ninyo ako. You know how much I love Atisa, pero kung pagandaan ang at riribisahin mong lahat, or nabigyan ka ng pagkakataon na you would stop in front of them for 5 seconds hanggang sa matapos mo lahat sila, maybe you would pick Miss Baguio kapag pinag-usapan talaga yung physical. And then Atisa would closely follow. Sobrang Diyosa. Grabe. In general, of course, Atisa pa rin ako. But, mind you, I'm just talking about them. You know, those candidates who've been here. So, hindi natin nakita si Alexi May Brooks. Hindi natin nakita si Chrissy McGarry. Hindi natin nakita si Miss Northern California. At marami pang iba. So, dito sa aking impression na to, hindi natin sila siyempre isasama. Eh kung nakita ko sana silang lahat, di sana meron ako ngayong total or full idea kung sino talaga yung tipong magpapainis sa mga Latina. Na tipong pag tumabi siya ay beware kayo, tumahimik kayo, nandito ako. Tipong ganon. So kaloka talaga. I'm gonna show you later in a different video yung lahat ng shots ko ng kanilang ganap dito sa Oriental Mindoro. And then tomorrow I'm gonna publish or I'm gonna upload my analysis on the recent challenges and the recent performances. Medyo late, but better late than never. So kukudaan natin ang kanilang swimsuit, ang kanilang gown, and yun sa kanilang mga activities, mga pre-finals pegs. Yan. I would like also to mention, ang ganda sa personal ng Miss Manila. Kasi ang ganda niya, mukhang gandang ewan. Parang ganun lang. Basta okay, basta simpleng mestiza. Pero in person, talagang maganda pala talaga. Another one, Miss Albay. And she's very charming. Isa siya sa tatlong nakapagpa-picture ako, pero ang sama ako doon, kaya siya na lang. Parang nakaganon ako. So hindi ako masyadong naka-pose. Yung kay Atisa talaga, ay hindi na ako makalapit talaga sa kanya. So, pinipilit ko pero hinahawi kami. And then, nung pinagdalawa-dalawa na sila para umuwi na. Because meron pa silang ganap sa gabi, yung sponsors night. So, siya nasa bandang huli. Talagang hinarang ko na. Anak ko, nagwarang hinarang ko na talaga. Gumanon talaga ako. Binigay ko na agad sa kasama ko, sa cameraman ko yung camera. Basta, titigil ako na nasa likod ko siya at nagbahala ka na. So, yun. So, talagang, and still, you would see in these photos na ano pa rin siya. Bigay na bigay. Okay na okay lang sa kanya. Happy pa rin siya. Hindi mo makikita ng asar mode na ano pa to. Diba? So parang hinawi pa nga niya yung braso nung kumaharang ng guard o ng hawi boy o ng security para mapagbigyan ako kahit konting lang. Kahit for a few seconds. Diba? So that's, that's Miss Universe-ish. Okay, so after this, we're going to go back to the neutral mode na ibibigay ko sa yung aking choices. But I'm gonna give you a tip na I didn't like Atisa's swimsuit performance. I'm gonna tell you why.
Kung sa mga iba at gandang-ganda, pes, hindi ako. Pero sa isang bagay din na ginagawa na medyo na-turn off ako. But, you know, ganun talaga. Nabigyan tayo ng pagkakataon magkaroon ng channel para ibulala sa ating nararamdaman. So, sa mga nang babash na, di ba pakialam mo, di ko narumampa, eh di ba kayo manood? Ganun lang talaga. Kung may nanonood sa inyo, swerte. Kung may nakikinig sa inyo, swerte. Sa atin naman, meron konti nanonood, meron konti nakikinig sa ating sariling opinion. May kanya-kanya tayong opinion. We are free to do whatever we want to do. We are free to choose whoever we would like to put into our top 10 or top 15 or top 20. Walang umaharang sa inyo at sana wag din akong harangin. Kanya-kanya tayo ng choices. Diba? Kanya-kanya tayo ng pili. And, yun. Di mabigay din ng list. And, as much as possible, I would like to see not just your reaction to this video, but your top 10. O, top 10 na lang muna tayo. Top 10 at this very moment, ATM. Kung sinong top 10 ninyo para sa Miss Universe Philippines, malapit na. Barely 2 weeks from now. So, I'm so excited. And, in case my choice wins the crown, then that would be the best birthday gift ever para sa aking sarili. Ganun din naman kahit Miss Universe, yung Miss Universe itself, ang pinapanood natin at medyo tumatama tayo sa ating mga choices, parang kayo rin. Di ba tuwan-tuwa tayo para tayo nanalo sa loto? So kahit wala namang premyo. Di ba? It's just like that. Let's just make this beauty pageant world a beautiful world. A free world. I-enjoy na lang natin ang ating bawat napapanood. I-enjoy natin ang ating mga kandidata. Basta yun, the bottom line is, kanya-kanya tayo. And hindi man tayo bumabase ng dahil lamang sa personalan. Binabase natin yan sa mga statistika, sa mga nakikita natin. Kung wala ba tayo nakikita ang pangit, hindi. Kung wala ba tayo nakikita ang pangit or nego or hindi kaaya-aya, ba't pa tayo magkasalita ng negative? Siyempre, positive lahat. Kaso may mga nakikita tayo mga konting butas, na sana hindi ka nun, you know, based on our, you know, preferences. Kaya ganun. Okay? So, yun, huwag niyong kalilimutan panoorin here at sa Facebook na rin ang ating video clips ng kanilang pagbisita dito sa Oriental Mindoro. And I also saw Jonas Gafford. Pero, sinasabi ko nga Jonas. Pero hindi man lang siya nag-quarter turn to the right. So, okay lang. So, thank you very much, this is Fernando Bato, and see you again.